Welcome to BGC Beloved Podcast, where God's grace revealed. Good morning, beloved! Ayan, di ba napaliwanag na natin kung bakit tayo beloved of God? Amen? Tayo pinagpala ng Panginoon sa lahat ng bagay. Amen. So, napakabuti ng Panginoon sa ating church, no? Meron tayong campus ministry na pinangunahan ni Pastor J at saka ni Pastor Martin. Thank you, Lord. Ang dami pong kumilala sa Panginoon. Salamat dahil yun yung heartbeat ng Lord. Yung mga wala pang relasyon sa Kanya ay magkaroon ng relasyon. Dahil nalalapit na ang pagbabalik niya. Amen? So double time tayo, maghayag ng salita ng Diyos. No, lalo na sa mga kabataan, alam niyo mga kabataan ngayon, kasi marami ng mga bagay na yung mga kabataan ay naaagaw yung atensyon sa hindi magandang mga bagay-bagay. Kaya tayo, sa Beloved Grace Church, aabutin natin yung mga kabataan na yon. Salamat sa Panginoon dahil may mga kabataan tayo dito. Amen? Amen. So, salamat din po at narito kayo ngayon. Last week message po ni Pastor J ay yung tungkol kay Isaac. No, pagpapatuloy po natin yung mensahe ng ganon, yung typology. No? Bago po yan, manalangin po muna tayo, i-commit po muna natin sa Lord ang pag-uusapan po natin. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Tanging mensahe niyo lamang po, Panginoon, ang maihahayag dito sa pulpito. Ang tinapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kayo po, Panginoon, ang maitaas. Ako lamang po, itago niyo po sa likuran ninyo. Gamitin niyo lamang po akong vessel. Gamitin niyo lamang po aking bibig upang maipahayag po ang mensahe niyo sa bawat isa. Maraming pong salamat sa inyo po ang lahat ng kapurihan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Alam niyo noon, takang-taka ako. Di ba malapit na ang Holy Week? Takang-taka ako, bakit ba iba-iba yung date ng Holy Week? Natanong nyo ba yan sa sarili ninyo? Ha? Bakit ba may March? Bakit ba may April? Naitanong nyo na rin ba yan sa sarili nyo? Matagal ko na rin naitanong yan eh. Baka gusto nyong malaman, kaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. So, why is Holy Week has no fixed dates? Diba? Mahal na araw na Easter Sunday kailan? Sa katapusan, March 31. So why is Holy Week has no fixed dates? So sabi diyan, Easter's exact date varies so much because it actually depends on the moon. Saan nagde-depend? Sa moon pala. The holiday is set to coincide with the first Sunday after the Paschal full moon, the first full moon after the vernal equinox. Naku, Pastora, para bang magiging tayo dyan na mag-aaral tayo ng buwan at araw. Hindi, ganito lang kasimple yun. Ano ba yung vernal equinox? Ang vernal equinox o tinatawag din na spring equinox, kapag ang araw ay nasa equator. Tapos, yung day and night equal. 12 hours na araw, 12 hours na gabi. Pagka ito ngayon, March 20, yung vernal equinox. Pag lumabas na yung vernal equinox at lumabas yung Paschal full moon, kailan yun? March 25. Yung kasunod na Sunday, yun na yung Easter Sunday. And March 31 yun. Okay? So bakit nag-iiba-iba? Kasi iniintay nila yung Paschal full moon. Halimbawa, next year. Hindi ko alam kung kailan yung Semana Santa next year. Kapag lumitaw yung vernal equinox at sinundan ng Paschal full moon, tiyak yon ang kasunod, Easter Sunday na. O, naintindihan nyo na. Kaya iba-iba ang date ng Holy Week. O, trivia ko lang naman yan sa inyo. Hindi naman yan ang talagang mensahe ko. Yeah? Ano ba ang talagang mensahe ngayon? Ang mensahe ngayon ay the shadow of Christ in the Old Testament. Alam nyo ba, the entire Bible is the revelation of Jesus Christ.
from Old Testament to New Testament. Wala naman si Jesus Christ pastora sa Old Testament. Hindi, nandun na siya. Andun na siya bago pa likhain ng mundo. Wala pa ang mundo, wala pa ang galaxy, wala pa lahat yan. Pero ang Panginoong Jesus nandun na. Sabi nga sa John 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God. Ilan ba yung natin? Di ba may Trinity tayo? Father, Son, Holy Spirit. Yung Word, sino yung Word? Si Jesus. And the Word and Jesus Christ is with God. At sinabi pa sa John 1, and the Word was God. So si Jesus Christ ay God. So before mag-exist ang mundo, nandyan na si Jesus Christ. Hindi malilikha ang mundo kung hindi dahil kay Jesus Christ. Amen? Si Jesus ay mababasa lang natin sa New Testament. Hindi po. Meron din po si Jesus sa Old Testament. What is the connection between Old Testament and New Testament? Sa Old Testament, Christ concealed. Ano ibig sabihin ng concealed? Kept hidden. Or hindi pa nahahayag. Secret pa lang or mystery pa lang. Shadow ang tawag doon. Sa New Testament, Christ revealed or reality. Katotohanan, kapahayagan. Okay, basahin nga natin yung Hebrew chapter 10 verse 1, yung Christ concealed. Tignan natin kung nasa salita ng Diyos yan. The law. Saan mo mababasa yung law? Sa Old Testament, the law is only what? A shadow of the good things that are coming, not the realities themselves. So, hindi daw yun pa yung katotohanan. Shadow pa lang yun. Tagalog. Ang kautusan ay anino lamang. Kahit sa Tagalog, sinabi, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Okay, tingnan natin dun sa Christ revealed. Colossians chapter 2, verse 16 to 17. Yung verse 16, yan yung mga example ng mga law. Basahin natin. Therefore, do not let anyone judge you by what you eat or drink or with regard to a religious festival, a new moon celebration, or a Sabbath day. Kasi yung mga Hudyo noon, maraming mga bawal. Gawin mo to, gawin mo yan, bawal ito. Hindi lang 10 commandments na binigay kay Moses, kundi ang total noon ay 613 laws, o ang tinatawag doon na mitzvot. Okay, basahin natin sa verse 17. These, referring doon sa taas, yung verse 16, yung example ng mga law, yung this dyan sa 17, nakuha niyo context? These, so hindi lang yung mga yan, kundi yung 613 laws. These are a shadow of the things that were to come. Kanino daw yung reality? The reality, however, is found in Jesus Christ. So yung reality na kay Jesus Christ. Amen ba? Yung Old Testament ay? And ang New Testament ay? Reality. Okay. So, si Jesus mismo nagsasabi sa kanya. Siya mismo sa sarili niya, sinasabi niya, na ang scripture, ang nakasulat sa Bible is all about Him. Sige, tingnan natin. Jesus spoke of Himself. John chapter 5 verse 39. You search the scripture, for you believe they give you what? Yes, eternal life. Kaya tayo nagbabasa eh. Wala namang gustong mamatay. May mamatay sa atin, tama? Si Jesus ang eternal life, kaya natin ito binabasa. Amen? And the scriptures point to me, ni Jesus Christ. Ang mga scriptures, nagpo-point sa Kanya.
So tingnan mo, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sa pagkaakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Ang mga kasulatang iyan ang nagpapatotoo tungkol sa akin, sabi ni Jesus Christ. Isa pa, John 5:46, if you really believe Moses, the law, yan yung napapanood natin tuwing Semana Santa, di ba, sa TV. Yung Ten Commandments. If you really believe Moses or the law, you would believe me because he wrote about me. Si Moses sumulat tungkol kanino? Kay Jesus Christ. O, isa pa. Sabi dyan, Luke chapter 24:44. Then he said to them, these are my words that I spoke to you while I was still with you, that everything written about me in the law of Moses and the prophets and the Psalms must be fulfilled. So, nandoon na siya sa law of Moses, nandoon na siya sa prophets and the Psalms, at kailangan daw ma-fulfill. At finulfill iyon ng Panginoon. Amen? These shadows or those shadows of Christ in the Old Testaments are called typology. What is typology? Theological meaning of typology is, it is a special example, symbol, or picture that God designed beforehand and that He placed in history at an earlier point in the time in order to point forward to a later, larger fulfillment. Therefore, a type of Christ is a person or thing that resembles or behaves like Jesus. Ano daw yung typology? Nung Old Testament, may mga istorya o may mga bagay na nagre-resemble sa mga ginawa ni Jesus. Okay, may mga istorya, marami. Kasi nga, sabi sa Old Testament pa lang, andoon na si Jesus Christ. Now, tingnan natin. Let's discuss one of the stories from the Old Testament that gives us a shadow of Christ. The Passover. Bakit Passover? Malapit na ang Semana Santa. Nung maliit ako, lagi akong nanonood nun eh. Kayo rin ba? Ha? Walang mapanood nung time na yun. Wala namang internet nun eh. Kaya pagbukas ko ng TV, si Moses, yung palabas. Di ba? Yung mga bata hindi na nakaka-relate. Kasi may internet na eh. Di ba? Yung mga panahon namin nun, yun ang laging palabas. Mga Old Testament stories. Tama? Okay. So, umpisahan na natin. Yung mga Israelites, nandoon sa Egypt. Okay. Nagpalit ng hari. Nung nagpalit ng hari, yung mga Israelites, inapi at inalipin na ng hari. Pinapahirapan sila doon. Ngayon, gusto ngayon paalisin ng Lord ang mga Hudyo doon sa Egypt. Ayaw nung hari. Ayaw pumayag kasi bakit? Napapakinabangan nila yung mga Hudyo. So, ang ginawa, si Moses, ang inutusan ng Diyos na akayin ang mga Hudyo na umalis sa Egypt. Ayaw. Ang ginawa ng Lord, nagbigay ang Lord ng plagues. Ano ba yung plagues? Salot. Di ba nagkaroon tayo ng plagues? Ng plague. Nung 2020, ano yung plague na yon? COVID-19. Plague yun. Sabihin salot. Naging salot sa buong mundo. Ito naman sa Egypt. Ano yung mga plague na binigay? Okay, para paalisin ang mga Israelita doon sa Egypt. Una, yung tubig naging dugo. Ayaw pa rin ng Pharaoh. Sumunod, binigyan ng palaka. Lahat sa Egypt, puwera lang ang mga Hebrew. Buong Egypt, may palaka. Tapos nawala. Pero hindi pa rin pumayag ang Pharaoh. Next, mga kuto. Nangako ang Pharaoh, pero hindi pa rin pinayagan ang mga Israelitang lumabas. Tapos, langaw. Tapos, yung livestock, yung mga hayop na alaga nila na namatay. Pagkatapos, nagkaroon ng
boil, pigsa. Sino na ba rito nagkaroon ng pigsa? Sakit nun. Mahapdi. Masakit ang pigsa. Okay? Tapos hindi, nawala. Tapos, nagbigay na naman ng Lord ng panibagong plague. Hail at saka fire. Pagka kumidlat, magkakaroon ng fire. No, masusunog yung mga kung puno ba or tent nila. Yung hail, alam nyo ba yung hail? Umuulan ng tipak-tipak na yelo. Nakita nyo ba yan sa internet? Sa Dubai ba yun? Ang lalaki ng yelo. Sino nakakita niyan sa internet? Umulan, ganyang kalalaki, oh. Mga kotse nila talagang basag-basag sa Dubai. Pagka talagang tinamaan ka, bukulan ka talaga. Ganon. Hile, hindi naman yan snow. So matigas yun. Next, susunod dyan, yung locust. Hindi tikbalang, ano ba yan? Balang. Balang. No, kinain lahat ng crops nila. Pinapatawa ko kayo, ayaw nyo tumawa. Masyado kayo seryoso. Sinabi ng tikbalang, balang lang naman yun. Hindi tumawa. Sumunod, ayaw pa rin. Umuo, pero pamiyamya, ayoko. Sabi na, makulit talaga yung Pharaoh, no? Sumunod, nagkaroon ng 3 days darkness. Tanging doon lang sa lugar ng Hebrews o ng Hudyo, yung may liwanag na nanggagaling sa langit. Pero ang buong Egypt, madilim. Umuo. Mamaya, bawi na naman. Laban-laban, bawi-bawi ang Pharaoh. Laban-laban, bawi-bawi. No? Pero eto na, hindi na siya nakahindi rito. Yung ika-10 plague, mamamatay na yung lahat ng panganay ng anak ng taga-Egypt. Kahit yung anak ng Pharaoh, kahit yung anak ng mga nakakulong, mamamatay. Kahit anak ng hayop, basta panganay, mamamatay. Basahin natin. Exodus chapter 12, verse 29. At midnight, the Lord struck down all the firstborn in Egypt. Pinatay. From the firstborn of Pharaoh, who sat on the throne, to the firstborn of the prisoner who was in the dungeon, and the firstborn of all the livestock as well. Ano nangyari? Namatay. Namatay. Pero ang mga Hebrews ay naligtas. Bakit? Bakit kaya? Balikan natin. Namatay lahat ng panganay sa Egypt, pero sa mga Hebrews o sa mga Israelita, hindi namatay. Bakit? Balikan natin yung istorya, instruction before the last plague. Merong instruction ang Lord sa mga Hudyo. Number 1, God instructed the Israelites to select a 1-year-old male, 1 taon na lalaki na lamb or goat without blemish. Pag sinabing without blemish, pag sa mukha ng babae, sobrang kinis. Ibig sabihin, walang flaws. Flawless. Walang sakit. Walang galos. Walang tigyawat. And to kill it without breaking any bones. Kapag pinatay na yung lamb, kailangan hindi mabali yung mga bones niya. Mahalaga ito kasi mamaya, be-explain ko sa inyo, nagre-represent ito kay Jesus. Una, walang blemish. Flawless. Pangalawa, hindi dapat mabali ang kanyang buto. Talagang intact yung buto. So, tandaan po natin yan. Number 2. Instruction number 2. Apply. Pagka pinatay na yung lamb, apply some of its blood around the house. Nakikita niyo yung picture? Apply nila yan. Dito sa side, magkabilang side, at dito. Anong picture nun? Cross. Yeah? And when God saw the blood of the lamb, He passed over the household and the destroyer did not enter. Kapag daw nakita nung angel of death o yung destroyer na merong nakapahid na dugo doon sa pinto, sa hamba, pass over. Ano yung pass over? Lalagpasan lang niya yan. Hindi ko ito kukunin. Sundo
ako si Sundo. Di ba? Yung mga, natin, pamahiin, sundo daw, may sundo. O sige, sundo. Hindi ko to susunduin kasi mayroong pahid ng dugo ng lamb. Okay, basahin natin yon. Pastora, kwento-kwento mo lang yan. Hindi. Exodus chapter 12, verse 6 to 7. Take special care of this chosen animal, yung 1-year-old male lamb, until the evening of the 14th day of this first month. So, ingatan daw yun. Then the whole assembly of the community of Israel must slaughter, papatayin, their lamb or young goat at twilight. Ano yung twilight? Hindi yan pikit-pikit ng mata. Ano ba yung twilight? Yung madaling araw, no? Yung mga madaling araw. They are to take some of the blood and smear it on the sides and top of the door frames of the houses where they eat the animal. Kung saan yung bahay, nakakainin nila yung laman loob ng lamb, dapat doon sa pinto nila, merong blood ng lamb na kinain nila. Naintindihan pa? Okay. Next. Exodus chapter 12, verse 13. But the blood on your doorpost will serve as sign. Sign daw yun. Marking the houses where you are staying. Ito ang ganda. When I see the blood, I will pass over you. This plague of death will not touch you when I strike the land of Egypt. May naiisip na ba kayo about the blood? Ngayon pa lang alam ko na, alam nyo na yung answer eh. Di ba? Okay, balikan natin yung instruction kanina. Typology. How this history resemble Jesus Christ. Paano tong istoryang ito nagre-resemble kay Jesus Christ? Istorya yan sa Old Testament eh. Hanggang ngayon, yung feast ng Passover, ginagawa pa rin yan ng mga taga-Israel. Paano nagre-resemble dito kay Jesus Christ? Okay. Balikan natin uli yung first instruction. Ang sabi doon, yung sheep at lamb, kailangan walang blemish, flawless. At kailangan, pag pinatay, hindi mababali ang leeg. Punta tayo ngayon kay Jesus Christ. Tignan natin. Jesus became the last and greater Passover lamb. Nung Old Testament, totoong lamb. Ngayon, sa New Testament, sino na ang lamb? John chapter 1 verse 29. The next day, sino yung he? Si John the Baptist. So Jesus coming toward him and said, Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Sino daw dyan yung Lamb of God? Si Jesus Christ. Okay. 1 Peter chapter 1 verse 19. Okay, sabi diyan, Jesus Christ, 'di ba kanina walang blemish? Kailangan flawless at saka walang kasalanan. Dapat walang sin kasi ang sin ano yan eh. Hindi tama, kumbaga balakid diyan. Hindi yan flawless pagka may sin ka. 1 Peter chapter 1 verse 19. But with the precious blood of Christ, eto na naman siya, like that of a lamb without blemish or spot. May pagkakapareho? Typology. Nasa Old Testament, pinapahayag na ng Panginoon ang kaligtasan natin sa Old Testament pa lang. Actually, nung nagkasala si Eva at si Adan, ando na agad ang rescue ng Lord. And before the foundation of the world, ando na rin ang kaligtasan natin. Grabe ang Panginoon sa pagmamahal niya sa atin. Sobra. Napakabuti ng Panginoon na kahit hindi tayo karapat-dapat. Grabe. Kahit napakapangit ng ugali natin, minamahal tayo ng Panginoon. Sobra. Ang sabi, kailangan walang sin. Flawless. Si Jesus Christ, walang sin. Jesus Christ, the Lamb of God, is perfect without blemish and sin. In Him, no sin. Sa Kanya, walang
kasalanan. Kahit nanggaling siya kay Eva, wala siyang kasalanan. Pastora, bakit ganon? Si Jesus Christ, nilagay ng Holy Spirit, virgin po si Mary, nilagay dito sa kanyang sinapupunan. Walang lalaking gumalaw kay Virgin Mary. Kaya nga virgin siya eh. Inilagay si Jesus Christ dito. Bakit? Para lumabas lang sa mundo natin at maging tao siya. Kasi paano ang espiritu ay magiging tao kung hindi siya pupunta sa sinapupunan ng isang babae? So ginawa yan ng Diyos para magpaglabas niya tao siya. Pastora, galing pa rin siya sa babae. Medically speaking, hindi kumuha ng dugo si Jesus Christ kay Mary. Ang tao, kapag yung mga baby sa sinapupunan, hindi yan kumukuha ng dugo sa nanay. Yung baby, gumagawa talaga yan ng dugo niya sa sarili niya. Ano lang ang kinukuha sa nanay? Pagkain. Kaya may connection. Kaya ang mga nanay na buntis, kailangan nutritious yung kinakain. So, in Him, no sin. Walang taglay na kasalanan si Jesus Christ. He knew no sin. Wala siyang alam na kasalanan kasi hindi niya nature na magkasala eh. He did no sin. Ayan po ang mga verses na babasahin niyo sa bahay. Amen? So walang kasalanan si Jesus Christ. In him no sin. He knew no sin. He did no sin. Next, He was crucified with all His bones intact. Di ba kanina sabi ko, kailangan yung lamb na iaalay nun sa Passover, intact ang buto ng lamb. Tingnan nyo si Jesus Christ. John 19:33. But when they came to Jesus and saw that He was already dead, yun yung Roman soldier, nakapako na si Jesus Christ. Ano daw? They did not break His legs. So walang nabaling buto kay Jesus Christ. Meron lang siya mga sugat. Pero ang mga buto niya, intact pa rin. Bakit? Kasi ganito yun. Nung pinako si Kristo, pinako siyang ganyan, kinabukasan nun, meron silang special occasion, special Sabbath kung tawagin. So, dahil mag-aalas 6 na, kasi ang time sa Israel, pag alas 6, kinabukasan na yun. Gabi na yung alas 6 nila. Halimbawa, ngayon, Linggo. Mamayang 6 o'clock, sa kanila, Monday na yun. Nakukuha po? Kaya hindi po pwede na meron pang nakapako dyan. Kailangan matanggal na yan dahil kinabukasan, special Sabbath sa kanila. So, pumunta yung soldier, tinignan yung dalawang katabi ni Jesus Christ, patay. Ay, hindi pa patay. Tinusok yung tuhod para mabali. Bakit? Kasi, di ba, ang dami nilang sugat. Kapag hihinga sila, kasi ang hirap na yung katawan nila. Umaangat yung heel nila, para makakuha ng hininga. Ganon. Kaya binabali nila yung tuhod para hindi na makahinga yung yung mga taong nakapako sa krus. Jesus Christ, nakita na ng soldier na patay na. So, hindi na kailangan pang baliin yung kanyang tuhod. Yun po ang kwento doon. Naiintindihan pa? So, intact ang legs ni Jesus Christ. Okay. Yun pala yun. Next instruction. Ito na naman po yung kaninang instruction. So, may pagkakamukha ba doon sa lab ng Old Testament? Yes. Ito na naman yung pangalawa. Number 2. Apply some of its blood around the house, and when God saw the blood of the lamb, He passed over the household, and the destroyer did not enter. Ang blood ni Jesus Christ ay naging marker natin. Yun yung, di ba pagka tinanggap mo siya, sasabi sa iyong mga dugo? Kanina lang nung tayo, communion, salamat Panginoon sa inyong dugo. Ang lahat po ng aming kasalanan ay napatawad na. So kapag nakita
yung dugo ni Hesus Kristo sa atin nung tinanggap natin ang Panginoon. Ibig sabihin yun, sign, bayad na ang kasalanan natin. Amen? Nag-crossover na tayo from death to life. Crossover. Ibig sabihin, talagang destined tayo para mamatay. Di ba yan ang kinakatakutan ng lahat kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta? Di ba? So ngayon, nag-crossover na tayo. Kahit tayong Kristiyano, humiga, hindi tayo patay. Sabi sa Bible tayo ay natutulog lang. Nag-change location lang tayo. Pag pumikit ang Kristiyano, nag-change lang ng address. Nagpupunta sa langit. After ng mahiga sa coffin. Nakukuha? So napakahalaga talaga ng ginagawa natin, lalo na yung ministry natin sa kabataan. Kasi gusto natin sila man mag-crossover from death to life. Ginagawa natin ito kasi yung mga walang relasyon, alam natin ang kamatayan. Doon talaga nakadestin ng tao kung walang Kristo sa puso. Amen? Now, tingnan natin, by Jesus' blood, many people have been saved. Hebrews chapter 9, verse 12. With His own blood, yung blood ni Jesus Christ, not the blood of goats. Old Testament ito, and calves, di ba? Noon, taon-taon, nag-aalay ng lamb para sa kapatawaran ng kasalanan ng Israel. Pero tignan mo ang ginawa ni Jesus Christ. He entered the most holy place once for all time and secured our redemption forever. Isang beses lang po siya namatay. Isang beses po siyang pumunta sa most holy place. At yung epekto nun, panghabang panahon. Amen? Yung ating kaligtasan, panghabang panahon. Forever ligtas tayo. Saan ka man dali ng mga paa mo? Ano man ang mangyari sa iyo, secured ka. Hawak ka ng Panginoong Hesus. Hindi ka niya iiwan, hindi ka niya pababayaan. Ano man ang kinakaharap sa buhay mo ngayon, napakahirap ng struggle, naghihirap ka ngayon. Yung kalooban mo masakit. Hindi ka iiwan ng Panginoon. You are secured forever. Mag-trust ka lang sa Kanya. Amen? Amen. Isang beses lang yun, samantalang sa Israel. Hanggang ngayon maghahanda sila ng heifer, red heifer. Nawala yung templo ng Israel eh. Pero ngayon, itatayo daw nila yung third temple. At nakahanda na daw. Ayon sa World News, ang red heifer na iaalay. Bakit? Hindi nila tinatanggap yung Kristo na dumating. Si Hesus Kristo, salamat tayo, pinakita ng Panginoon. Tayo'y naligtas. Amen? Kaya pagdasal din natin ang Israelites na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Amen? Now, punta po tayo sa Colossians chapter 2 verse 13. You were dead because of your sins and because of your sinful nature was not yet cut away. Sinful nature. Pinanganak po tayo na ang nature natin ay sinful. Dahil iyan, nung simula si Eva at si Adan, sinuko nila yung authority nila kay Satanas. Kaya lahat ng ipapanganak ni Eva at ni Adan, ano ang nature? Sinful nature. Pag sinful nature ang tao, ang tawag dyan sa Bible, dead. Bakit? Kasi wala tayong direktang komunikasyon sa Panginoon. Amen? Ito yung naka-highlight. Then, God made you alive with Christ, for He forgave all our sins. Nakalagay ba dyan, some? Konti. Medyo marami.
all. Walang tinira. Pinatawad ng Panginoon. Okay. Ano ang Greek ng all? Sa Greek, ang scripture po, nanggaling po talaga yan sa Greek. Yung nababasa po nating English, nababasa po nating Cebuano translations lang po yun. Babalikan po natin ang scripture sa Greek. Ang Greek po ng all ay each, every, o pas, P-A-S, means each, every, each part or parts of a totality, whole. All. Pastora, may konti pa akong hindi nasusurihan. Pinatawad ka na nga eh. Pastora, mayroon pa akong ganun natatago. Ayoko kasing masabi, ayoko, tinatago ko talaga yung kasalanan ko. Pinatawad na nga yun, all nga eh. All. Next slide. Sabi dyan, nakikita nyo ba yung sins? Di ba ang sabi ko sa inyo, ang original na pagkakasulat ng scripture ay galing sa Greek. Okay. Hindi kagaya po ng English translation. Pag sinabing sin, wala lang, sin lang. Pero pag binalikan mo yan sa Greek, merong mas malalim palang kahulugan. Kaya po tayo dito, ibinabalik natin sa Greek yung mga teksto. Okay, pag-aralan natin yung sin. Yung sin, sa English, isang word lang. Pero sa Greek, may dalawang meaning. Tignan natin. Yung isang sin, hamartano, at yung isang sin ay hamartia. Ano yung hamartano? Hamartano is a verb which means to miss the mark. Ibig sabihin nun, fail or be wrong. Di ba, alam nyo ba yung yung pana? Yung pana. Pag hindi niya na-target, hindi niya na-bullseye, miss the mark ang tawag doon. Yun. Hindi nata-target. Okay? Yun yung meaning nun na mali, failed. Okay. As hamartano pa rin tayo, verb. Ano ba yung verb sa Tagalog? Pandiwa. O yung mga salitang kilos. So yung mga kinikilos mo. A sense of actual sinful behavior. Yung mga kinikilos mo. A bad thing you do from time to time. Hamartano yun. Yung mga nagagawa mong kasalanan, hamartano yun. Ngayon, yung hamartia naman tayo. It is a noun, which means to miss the mark, same as hamartano. But, ang pagkakaiba nila, it is an inward condition, not the action. Yung hamartano action, ito, noun nito, inward, yung condition mo sa loob. That is off the mark. Ibig sabihin, ano yung nature mo? Sinful nature. Yung hamartano, yung mga ginagawa mo. Yung hamartia, ano yung ikaw? Ikaw ba'y tao na merong makasalanan o taong malaya na? Malaya na ako. Amen. Malaya na ako. Amen. So balikan natin yung Colossians. Nakukuha niyo po ba? Amen. So Colossians chapter 2 verse 13. Nakita niyo po dyan yung sin. Tinignan natin. Ano yung sin na sinasabi dyan? Hamartia. Ibig sabihin, ano ba yung nature mo? Bakit ka nakakagawa ng kasalanan? Kasi makasalanan pala yung nature mo. Kaya kung mababago yung nature mo, hindi ka na gagawa ng kasalanan. Ibig sabihin, ang aso bang umingiyaw? Hindi. Kasi ang nature niya ay kumahol. Aw-aw. Di ba? Tama. Ang bird ba ay lumalangoy? Yes. Di ba? Ang bird ay ang mga ibon. O, alam na nila yan. Ay lumilipad. O, di ba? Nature nila yun eh. Kaya pala nagkakasala. Kasi ang nature, makasalanan, kailangan maalis yan. Paano maaalis?
Sa pagtanggap mo kay Jesus. Sa paniniwala mo sa tinapos niyang gawa, tinapos niyang gawa sa sakripisyo niya sa krus. Mababago yung nature mo, nature natin. Amen? Okay, tingnan mo yung forgive. Ang Greek niyan ay charizomai. Galing sa origin na charis, na ay ibig sabihin ay grace, favor. Pinaburan tayo ng Panginoon. Binago yung nature mo nung tinanggap mo siyang tagapagligtas. Biyaya yun. Hindi ka karapat-dapat. Sinong karapat-dapat dito? Wala. Pero dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, naging karapat-dapat tayo. Naging matuwid tayo sa harapan ng Panginoon. Amen? Wow. Diba, Lord? Thank you. Sarap. Sarap palakpakan ng Panginoon na no. Sa suktulang biyaya ng Panginoon, tayo'y namuling nabuhay. Nabuhay yung patay na espiritu. Alam ng mga bata ito eh. Tayong tao, composed ng ilan. Hindi ito ang talagang totoong tayo. Ang totoong tayo ay sino? Yung espiritu natin, spirit, soul, body. 1 Thessalonians 5:23. So, ang totoong nabago sa atin, ay yung totoong pinalitan, ay yung alin? Yung spirit natin, pinalitan ng Panginoon. Hindi na makasalanan. Righteous, holy and righteous na. Amen? Sino rito ang tumanggap sa Panginoon? Taas ang kamay. You are holy and righteous. Amen? Di ka na makasalanan. Binago ka na ng Panginoon. Bago na. Ang mga maling gawain na yon, hindi na bagay sa'yo. Kung meron ka man nagagawa, hindi ka na mapakali, ay hindi na ako to, hindi na to bagay sa akin, hindi na ito yung nature ko. Kaya kita mo, pag nagkakasala ka, hindi ka mapakali. Kasi nangungusap sa'yo ang banal na Espiritu. Amen? Hindi na bagay sa'yo. Kaya salamat. 1 Corinthians 5:7, for Christ... 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, ano sabi? He is a new creation. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a new creation. Bago na ako. Hindi na ako makasalanan. Holy and righteous na ako. All things have passed away. Behold, all things have become bago ka na. Saan? Sa spirito mo. Kaya pagkabago na yung spirito mo, lalabas yan sa soul mo. Ano ba yung nasa soul? Isip, emotion, will sa mga ginagawa mo. Lalabas din yan sa body mo. Sa mga gagawin mo. Tignan natin yung Filipino Standard Version. Kaya't ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay isa ng bagong nilikha. Ang mga lumang bagay ay lumipas. Masdan ninyo, ang lahat ay naging bago. So kaya nung na-born again kayo, kung maganda kayo, maganda pa rin kayo. Hindi kayo papangit. Kung na-born again kayo, na mataba kayo, mataba pa rin kayo. Wala, ganun talaga, tinatanggap ko to. Pero sa espiritu ko, sa espiritu nyo, dun kayo binago. Amen! Kaya, for Christ, our Passover lamb has been sacrificed. Amen. Sino ang lamb natin? Si Jesus Christ. Minsan lang siyang namatay. Pero panghabang buhay yung epekto nito. Ibig sabihin, Pastora, kanina lang, hindi ako sumunod sa nanay ko eh. Kasalanan na yun eh. Mahal ka pa rin ng Diyos. Pero sasabihin sa'yo ng Holy Spirit, anak, hindi na bagay sa'yo yan kasi hindi mo na yan nature. Kakausapin ka ng Holy Spirit. Now, let me give you life applications. Number 1, paano mo maa-apply ito sa buhay mo?
Number 1, be conscious of who you are in Christ. Ano kayo? Who you are in Christ. Sabay-sabay. Forgiven, child of God, holy and righteous. Lagi nyo yung isa-isip mo. Sabihin nyo pa, I am God's beloved. Mahal ako ng Diyos. I am God's beloved. Nakakalimutan ko dyan ilagay. Tandaan mo, pinatawad na ako ng Panginoon. Hindi na bagay sa akin pumunta dito. Hindi na bagay sa akin magsinungaling. Hindi na bagay sa akin na gumawa ng ganire. Kasi holy and righteous na ako. Mahal ako ng Panginoon. Kaya kahit nagkakasala ka, mahal ka pa rin ng Panginoon. Parang ganito. Ano to? Wedding ring. Wedding ring. Pag ito nalaglag sa putikan, magiging putik ba? Hindi. Ano pa rin? Wedding ring pa rin. Precious yan. May value yan. Gold yan eh. Kukunin ko, huhugasan ko. Paghugas ko, ano pa rin yan? Naging putik ba yung gold? No. You are still precious in the eyes of God. Hindi magbabago ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Amen? Mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit na makulit ka, mahal ka pa rin ng Diyos. Babaguhin ka ng pagmamahal ng Diyos. Hindi mo effort. Kasi parang mahihiya ka na, Lord, thank you ha, love mo ko kahit ganito ako. Ano response natin? Ano response natin? Thank you, Lord ha. Thank you, love mo ko, kaya maglilingkod ako sa iyo. Thank you, Lord ha. Mahal mo ko, kaya talagang every Sunday, kahit anong gawin ko rito sa church, maglilingkod ako sa iyo. Thank you, Lord ha. Mahal mo ako ha. Hayaan mong sabihin ko ito sa mga kaibigan ko, sa mga barkada ko, na gaano ka mapagmahal sa lahat ng tao. I-share mo si Jesus. Kasi ayaw mo mapahamak ang kaibigan mo. Kasi ayaw mo mapahamak yung mga kapamilya mo, anak mo, kapatid mo, nanay mo, tatay mo. Gusto mo sila rin ay magkaroon ng relasyon sa Panginoon. So be conscious of who you are in Christ. Number 2, if you make a mistake, come back to your senses. Balik ka. Hoy, gising! Pagka nagkakamali ka, huy, hindi ka na makasalanan. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina. Sabi niya sa 1 Corinthians 15:34, awake to righteousness. Sabi mo nga, I am the righteousness of God in Christ Jesus. Sa harapan ng Diyos, matuwid ka na, kapatid. Kaya awake to righteousness. Gisingin ka nawa ng pagiging matuwid mo sa Panginoon. And do not sin. Yes, pwede ka magkasala, sige. Sunugin mo ang kamay mo. Ikaw naman ang mapapaso. Tama? May consequence ang lahat ng mga kasalanan. Pero mahal ka pa rin ng Diyos. Nakuha ninyo? Nilagay mo yung kamay mo sa apoy. Ay Lord, akala ko ba righteous na ako? Oh, come on. Ikaw ang naglagay sa apoy. Sisisihin mo yung Diyos. Diba? Nakuha nyo? May consequences sa mga kasalanan, pero mahal ka pa rin ng Diyos. Amen. So sabi diyan, for some do not have the knowledge of God, I speak this to your shame. Mahihiya naman kayo, ni Paul dyan. Masyadong matalim din yung dila, ano? Pero yan ang katotohanan. Yan ang katotohanan. Number 3, be with believers who will remind you of your identity. Kaya meron tayong small group. Bakit? Nagpapalakasan. Nag-e-encourage sa bawat isa. Kaya tayo may church. Nagpapalakasan. Kasi pag mag-solo ka, sabi nga sa kasabihan, no man is an island. Totoo yan. Makakabaliw pagka nag-iisa. Kung ano-anong papasok sa utak mo hanggang ulo mo umiikot na lamang. Pati ang ano mo umiikot na rin. Lahat ng tingin mo umiikot na, bakit nag-iisa ka? Nabaliw ka na dahil nagsosolo ka. Pero ang sabi diyan, Hebrews chapter 3 verse 13, Mirror Bible Translation. Maraming translation. May NLT, may NIV, may NAK. Translation lang lahat ng mga yan. Kaya bumabalik tayo sa Greek. Sabi diyan, instead,
Ano daw? Remind one another daily of your true identity. Make today count. Do not allow callousness. Huwag daw magkaroon ng kalyo yung puso mo. Ayokong umattend. Huwag ka nga magkaroon ng kalyo sa puso mo. Ayokong maglingkod. Dito lang ako. Ang kalyo talaga ng puso mo, no? Alika nga, ano ba yung nail file ba yun? Alika, kalusin nga natin yan. Yeah? Do not allow callousness of heart to cheat any of you. Kung may pagkakataon, sabi dyan, make today count. Kung may pagkakataon ka makapaglingkod sa Diyos, do it. You can never tell what will happen the next minute, the next day, or sa mga susunod pa. Gawin mo na. Mag-share ka na ng gospel. Diba? Maglingkod ka na. Amen? Sabi dyan, remind one another daily, ha? Daily. Of your true identity. Sapagkat pag alam mo ang identity mo, alam mo na ikaw ay anak ng Diyos, yun ang magpaparemind sa'yo, Lord, thank you, I'm holy and righteous. Amen? Amen. Ngayon, ano yung susunod nating topic pa? Kala nyo, tapos na ako ha, kasi life application. Ano pa ang ibang revelation ng sacrifice ni Jesus? Gusto nyo pa? Next week. Kasi baka, kasi, next week. Oh, di ba? Kasi baka mabusog kayo, hindi nyo na maaano yung aking ituturo pa. So next week, abangan ninyo. Huwag kayong mawawala, ha? Magdala pa kayo ng mga kaibigan ninyo, kamag-anak ninyo, nang matutunan din nila na ang Panginoon ay nagmamahal sa inyo. Okay, iwan ko po yung beloved thought sa inyo. Sabay-sabay po tayo. In Christ, we were made holy forever. No, holy forever. Meron po tayo may nakikita ako mga bagong mukha, ano? Samahan po natin sila na tanggapin ng Panginoon. Hindi po ito hindi po ito religion, kundi ang pagpipray po natin ay para magkaroon po tayo ng relasyon sa Panginoon. Tayo po'y pumikit at samahan po natin, lakasan po natin yung ating sasambitin na prayer. Panginoon, salamat po sa krus ng Kalbaryo, sinakripisyo niyo ang inyong buhay, alang-alang sa kaligtasan ko. Salamat po, Panginoon. Isinusuko ko po ang buhay ko ngayon. Isinusuko ko ang buhay ko ngayon. Kayo na po maghari sa puso ko. Kayo na po ang maghari sa puso ko. Tinatanggap kitang tagapagligtas ko. Tinatanggap kitang Salamat. tagapagligtas ko. Salamat. Ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Sa aklat ng buhay. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Amen. Ako na lamang po ang mananalangin, Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa mensahe niyo. Tunay nga na napakabuti niyo sa bawat isa. Tunay nga, Panginoon, na napakahirap po ng ginawa niyo po sa krus, pero hinayaan niyo pong mangyari ito. Alang-alang po kami maligtas. Salamat po, Panginoon. Wala pong katulad ang pag-ibig mo. Wala kang katulad, Panginoon. Napakabuti mo. Salamat sa pagmamahal mo. Tinatanggap po namin na lahat ng pagpapalang nagmumula sa inyo. Salamat sa maraming biyaya na pinagkaloob niyo po. Salamat sa buhay na ito. Salamat po. Kulang ang salitang salamat. Pero salamat pa rin po. In Jesus' name, Amen. Thank you for listening. This is PGC Beloved Podcast, where God's grace revealed.